So magandang hapon po sa bawat isa sa atin, and it is my privilege to be used by the Lord po ulit, no? So today is March 17, and our devotion po is written, no, comes from the devotional book Streams in the Desert. It is written by Letty Bird Cowmand, and the title is Stay There Until I Tell You. Okay, no. Yun po yung title. Isa po itong tula at ito rin po yung ginawa ko rin pong title. Okay, sige po. Stay there until I tell you. From the book of Matthew chapter 2 verse 13. I'll stay where you've put me. I will, dear Lord. Though I wanted so badly to go, I was eager to march with the rank and file. Yes, I wanted to lead them, you know. I planned to keep step to the music loud, to cheer when the banner unfurled, to stand in the midst of the fight, straight and proud. But I'll stay where you've put me. I'll stay where you've put me. I'll work, dear Lord. Though the field be narrow and small, and the ground be neglected, and stones lie thick, and there seems to be no life at all. The field is your own. Only give me the seed. I'll sow it with never a fear. I'll till the dry soil while I wait for the rain, and rejoice when the green blades appear. I'll work where you've put me. I'll stay where you've put me. I will, dear Lord. I'll bear the day's burden and heat, always trusting you fully. When sunset has come, I'll lay stalks of grain at your feet. And then, when my earthwork is ended and done, in the light of eternity's glow, life's record all closed, life's record all closed, I surely will find it was better to stay than to go. I'll stay where you've put me. O restless heart, beating against the prison bars of your circumstances and longing for a wider realm of usefulness, allow God to direct all your days. Patience and trust, even in the midst of the monotony of your daily routine, will be the best preparation to courageously handle the stress and strain of a greater opportunity which God may someday send. Amen. So, gaya po ng sinabi ko po kanina, yan po isang tula, no? So, allow me po, bago ko po ibigay po yung aking pong points, allow me to read sa Tagalog translation. Okay, hindi ko na po pinalagay po dyan kay Pastor Edric. Ito po yung Tagalog translation po. Manatili ka roon hanggang sa sasabihin ko sa iyo, sa Mateo 2:13. Mananatili ako kung saan mo ako inilagay, Panginoon. Kahit na labis kong nais na umalis. Sabik sana akong sumama sa hanay ng mga mandirigma. Oo, nais ko pang manguna, alam mo. Balak kong sumabay sa malakas na tugtugin ng marcha. Sumigaw ng galak kapag itinaas ang watawat. Tumayo sa gitna ng labanan ng matatag at marangal. Ngunit mananatili ako kung saan mo ako inilagay. Mananatili ako kung saan mo ako inilagay, ako'y gagawa, Panginoon. Kahit ang bukirin ay makitid at maliit, at ang lupa'y napabayaan at makapal ang mga bato. At tila wala ng buhay na makikita. Ang bukirin ay iyo. Ibigay mo lamang sa akin ang binhi. Aking iyahasik ito ng walang takot. Aking bubungkalin ang tuyong lupa habang hinihintay ang ulan. At magagalak kapag ang mga luntiang usbong ay sumibol.
Maglilingkod ako kung saan mo ako inilagay. Mananatili ako kung saan mo ako inilagay, Panginoon. Pasanin ko ang bigat at init ng araw. Lagi nagtitiwala sa iyo ng lubos. Kapag dumating na ang paglubog ng araw, ilalagay ko sa iyong paanan ang mga bungkos ng ani. At kapag ang gawain ko sa lupa ay tapos na, sa liwanag ng walang hanggang buhay, kapag sarado na ang talaan ng aking buhay, tiyak kong makikita na higit na mabuti ang manatili kaysa umalis. Mananatili ako kung saan mo ako inilagay. Hallelujah. Praise God. Ang ganda po, no? Ang ganda po ng pagkakasalin po sa Tagalog ng tula pong ito. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, ang title po ay I'll Stay Where You've Put Me. Okay? So, ang ating pong scripture ay sa Matthew 2:13, stay there until I tell you. Okay. Ang short background po nitong Matthew, chapter 2:13, okay, describes an angel warning. Okay, so pinadala po ng Panginoon ang isang anghel para bigyan po ng warning si Joseph na kasama po niya yung kanyang mag-ina si Mary and baby Jesus. Nagbigay po ng warning ang isang anghel kay Joseph in a dream to flee to Egypt, no? With Mary and Joseph to escape King Herod, who intends to kill the child. Okay, yan po yung short background lang po. Okay. So, the poem, I'll Stay Where You've Put Me, it is a short spiritual or prophetic reflection from our devotion, yung binasa ko po kanina. At ito pong title na to, ito pong I'll Stay Where You've Put Me at yung pong Matthew 2:10, stay there until I tell you. Di po ba madalas po itong marinig po natin sa magulang na nagsasabi po sa kanyang anak? Diba? Sasabihin po ng magulang, diyan ka lang, wag kang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Okay. So natatandaan ko po nung ako po sinasama ng mother ko sa palengke sa Blumentritt kasi papasok po siya sa looban. Ang sasabihin po ng mami ko, diyan ka lang, dito ka lang ha, dito ka lang sa tindahan ni Edith kasi may kilala po kami doon sa Blumentritt na sa bungad, may tinda po doon. Diyan ka lang, babalikan kita, huwag kang aalis. Yun po ang sabi ng mother ko. At siguro po, naririnig din po natin itong salitang ito kapag tayo po'y kinakausap ng Panginoon, no, through the Holy Spirit. Sasabihin ng Lord kapag tayo nagtatanong, Lord, ano na po? Saan niyo po ako gustong dalhin? Ang sagot ng Panginoon sa atin through the Holy Spirit, dito ka lang muna sa lugar na ito. Huwag kang aalis dito hanggat hindi ko ibinibigay ang instruction sa iyo or hanggat hindi ko sinasabi na go. No? Siguro meron po tayong ganung karanasan, no, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay. So, next slide po. Sometimes, the hardest instruction from God is not to go, but to stay. Diba? Gaya po nung tula kanina, gusto po nung gumawa po ng likha, yung lumikha po ng tula, gusto po niya to go makasama sa mga pangkat na mandirigma. Pero ang instruction po ni God sa kanya, to stay. Okay? When God told Joseph to remain in Egypt, it was not a place of honor or comfort, but it was simply a place of obedience and protection. Okay? Nung binigay po ng Panginoon yung instruction na yon kay Joseph na binigay niya na stay there, diyan sa Egypt. Yun ay sinunod ni Joseph without any question. At yun ay bakit nagbigay ng instruction si Lord sa kanila, because para sa protection po ng kanilang anak na si baby Jesus na ipapapatay po ni King Herod. Okay? So there are seasons when our hearts long for wider influence.
bigger opportunities and visible victories. No? So nakaka-relate po, maaaring bawat isa po sa atin. Minsan may panalangin tayo, Lord, enlarge our territories. Lord, dalin mo ako sa lugar na napakalawak. Yung marami kaming namimisyonan. Lord, dalin mo ako sa lugar na yung maraming opportunities. Lord, open doors of opportunities for me, for my ministry. So may mga ganun pong desire yung puso natin. Yet the Lord often prepares His servants in hidden fields. May mga pagkakataon po pala ang Lord Jesus ay hindi niya kaagad isinusugo yung kanyang servants. At hindi niya kaagad na binubuksan yung mga bigger opportunities, mga sabi dito, wider influence, mga visible victories. Gusto po kasi ni Lord na doon muna tayo sa hidden fields. Dito ka muna, stay ka muna rito. At meron akong gagawin something great sa'yo dito. Stay ka muna rito. Wala pa instruction ko for you to go. Yan. So, pine-prepare po ng Lord yung kanyang servants in hidden places, narrow assignments, and quiet routines. Yung ginugusto ng puso natin na, Lord, ang hinihingi ko sa'yo, bigger opportunities. Bakit? Ba't dito mo ako dinala? Napakaliit. Tawag dito, yung chances ko to serve you, masyadong hindi malawak. Ganun po. Pero in those places po pala kung saan tayo nilalagay ni Lord, doon po mag-grow yung ating faith. Yung faith natin, hindi lamang yung faith, kundi itatanim ni Lord dyan para magkaroon ito ng ugat. Amen. So, staying where God places you o tayo is not a sign of limitation. Hindi tinitignan po ng Lord na hanggang dyan lang naman kasi ang kaya mo Hanggang dyan lang ang calling ko sa'yo. No, hindi po. Ito po pala is a sign of trust. So kapag po pala ang Lord ay inilagay tayo sa isang lugar na stay here ka muna, dito ka muna, stay here until I tell you to go. Ang ating response po sa ating Panginoon is trust. Amen? The small field, the quiet task, and the unseen labor are often the soil where God plants seeds that will one day bear eternal fruit. Amen. So, yun po pala yun. Okay? So, let me share to you po 3 keys or key spiritual principles based on our devotion. First, obedience before movement. Yan. Sunod muna tayo. Sunod bago gumawa. Sunod bago kumilos. Okay? So, God's guidance is not always go. Sometimes, His command is stay. Amen? Yun po yung sinabi ko po kanina. Ang Lord po kasi, kilala niya yung bawat isa sa atin. Kilala niya yung alam niya yung pong calling na ibinibigay po niya sa atin. So, kaya nga po na yung guidance ng ating Lord, hindi palaging go. Although, yun po yung command niya to go. Pero sabi nga po ng ating first point, sometimes po ang command ni Lord stay. Stay ka muna rito. Kasi may gagawin pa ako sa iyo. Or may mga times na stay ka muna. Hindi ka pa ready to go. Amen? So ganun po yung ginawa ni Joseph. Joseph obeyed without question when God told him to remain where he was. Binabasa ko po yung short account lang nung sinabi ni Angel, Angel warned Joseph in a dream na to flee. Malis ka to flee, Punta kayo sa Egypt. Kasi merong harm na gagawin si King Herod kay baby Jesus. Okay? So, hindi na nag-question si Joseph doon because the
The instruction comes from God. Amen. Sa ating pong spiritual life, obedience is more important than activity. Di po ba? Minsan, maraming mga believers, no? Maraming mga mananampalataya, masyadong engrossed, masyadong overwhelmed sa mga activities, programs, mga church, ano ba, yung mga church na mga movement, no? Masyadong engrossed na. Yes, masaya doon, may fellowship. Pero ang mas tinitignan ng ating Panginoon, mas matimbang po sa Kanya, ang mas importante po pala ay yung pagsunod natin sa ating Panginoon. We may be very busy sa church activities. We may be very busy attending things, no, related sa mga gawain, no, sa iglesia, sa movement. Pero ang puso po ba natin ay merong pagsunod po ba sa Panginoon? Amen. No? So moving ahead without God's timing can take us outside His protection. No? Kapag sinabi po ni God na stay at nag-go ka po, huwag po natin sisisihin si Lord. Lord, nag-go ako eh. Ginawa ko itong, let's say, ginawa ko itong move na to eh. Bakit ganito? Kasi anak, ang instruction ko sa'yo to stay not to go muna. Pero nag-go ka. Amen? So ano pong prophetic insights po nito? Your safety and blessings are often connected to where God tells you to remain. No? So yung po palang yung pagpapala na ibibigay pala sa atin ng Lord, yung kaligtasan, katulad po ni Joseph, no? Doon po sa Egypt, nandun po yung blessings nila, nandun yung protection nila, nandun yung guidance nila eh. Kaya nag-stay po sila. So ganun din po pala sa atin. No? Bakit mo ako pinag-stay, Lord, dito? Gusto ko nang mag-go eh. Gusto ko nang mag-mission, Lord eh. Gusto ko na eh. Gusto ko ng bigger opportunities eh. Pero bakit dito mo ako nilalagay? Pero yung pala, kinoconnect po ng Lord yun. Kung saan po tayo nag-stay, kinoconnect ng Lord po iyon for our, sabi nga, safety and blessings. At doon po niya tayo huhubugin pala. No? Huhubugin pala niya tayo doon to be His warrior servants. Amen. Okay? So second point po, second principle, faithfulness in small fields. Yan, no? Yung katapatan po natin sa maliit na bagay na ibinibigay sa atin ng Lord, no? Ito pong tula na binasa ko po sa inyo at kung naunawaan niyo po sa Tagalog, ang ganda po eh. It speaks about working in a narrow and small field. Sabi po sa Tagalog translation, mananatili ako kung saan mo ako inilagay. Ako'y gagawa, Panginoon, kahit ang bukirin ay makitid at maliit. Amen. Huh? Isan, andun yung, Lord, ang liit-liit naman itong lugar kong ito. Bakit mo ako dito nilagay? Ganito lang ba yung status ko? Ito lang ba yung kakayahan ko, Lord? Samantalang yung isang kapatid ko, nilagay mo doon sa napakalaking lugar eh. Tapos ako dito lang. Di ba, no? So, sabi nga po natin, ito yung palagi ko pong bukang bibig na God is doing something great behind the scene. May ginagawa si God diyan sa nakikita mong narrow and small field. Maaring sa iyo, narrow and small field yan, no? Maaring sa iyo yung bukirin na kung saan inilalagay ka ng Lord is makitid, maliit, pero hindi mo po alam na sa makitid at maliit na bukid na yan, diyan ka pala itatanim ng Lord upang umusbong ang pananampalataya mo, upang diyan kanya hubugin, no? Huhubugin kanya diyan sa narrow and small field na yan. Amen. So many people po desire a larger platform. Yan. Kami, ito lang ang fellowship namin. Dito lang kami sa house church eh. Sila, ang laki-laki oh. Sakop nila yung Araneta Coliseum. Mga ganun.
in-exaggerate ko lang po, no? Ako, ito lang ang OSG ko, iilan lang, nabibilang lang sa daliri. Samantalang siya, ang dami-dami na, grabe. No? So, may mga tao pong ganun, may mga believers po na ganun no? Lord, desire ko large platform, oh God. Bigyan mo ako ng large platform, oh God. Bigyan mo ako, Lord, ng gusto ko sakupin tong city na to, Lord God. Pero wait muna, no? But si God po is often trains His servants in hidden places first. Gaya nga po ng first point natin. Teka muna, no? Ganun po kabuti si Lord eh. Hindi kanya basta ilalabas kapag alam po niyang hindi ka pa fully equipped. Ganun po si Lord, hindi ka pa niya ilalabas sa isang napakalaking field kapag hindi ka pa niya natitrain doon sa hidden place kung saan ka po niya inilagay. Amen. So, the quiet seasons, no, kung saan ka po ilalagay ni Lord, no, yan dyan sa small field na yan, ay dyan po ibibuild ni Lord yung ating character, yung patience, and spiritual strength. Minsan tayo, Lord, meron na ako niyan kaya ko na yan, kaya ko na sa labas. Hindi. Si Lord pa rin po nakakaalam ng puso natin. Gaya po nung may naalala lang po ako, no, totoo po ito na meron po isang kabataan po na leader po siya, no, youth leader po siya. So itong kabataan to, masyado po siya na-overwhelm. Gusto po niyang mag-win soul. At alam niyo po ba yung place na gusto niya doon po sa loob ng bar. No? Alam niyo naman po yung bar. So doon po niya. So sinabihan po siya ng mga ate ko niya. Sabi niya, bakit doon? Wag doon. Baka mamaya hindi mo makaya yung temptation. Alam naman po natin kung ano po yung sa loob ng bar, di po ba? So, sabi niya, hindi po, matatag na yung pananampalataya ko. Eh di, sige, hindi naman po napigilan po tong kabataan na to. Nag-go po siya. Then, alam niyo po, sa pag-stay po niya doon, pumasok siya. And then, ang nangyari po doon, na-enjoy na po niya yung loob. Na-enjoy na po niya. Okay? So, akala niya na sinasabi niyang matatag po siya, akala po niya na build na yung kanyang character, yung kanyang spiritual strength, nung pinasok niya po iyon, na hindi po instruction ni God, ay nawala po siya sa ministry. Hindi ko na po alam kung kumusta na po siya ngayon. Okay. Matagal na po kasi yun yun yung po time na nandun pa po kami. Ano pa po yun matagal na panahon na po yun. Biglang pinaalala lang po sa akin ng Lord. So hindi ko po alam kung nasaan na po siya. Okay, no? So, yun po yun. Kaya nga, maging tapat po tayo kung saan po tayo nilalagay ng Lord sa isang bukirin na makitid at maliit. Dahil doon po tayo huhubugin ng Panginoon through the Holy Spirit. Ano po yung prophetic insight po nitong principle number 2? What seems like a small assignment may actually be God's training ground for greater responsibilities. Di po ba, no? Hallelujah. Kung sa tingin mo na maliit lang tong lugar kong ito, Lord, napakaliit naman ito. Pero yung pala malaking training ang gagawin sa iyo ni Lord po doon Doon kanya huhubugin. Sabi nga, for greater responsibilities. Amen. Now, third principle po, yan. Trusting God's timing. Hallelujah. Yung pong phrase na until I tell you, okay, doon po sa Matthew chapter 2 verse 13, no? Stay there until I tell you. Sabi dyan, hanggat hindi ko sinasabi. Okay? Huwag kang aalis doon hanggat hindi ko sinasabi. Yung phrase po na yon, ipinapakita po na si God po, God controls the timing of our next step. Okay? So kaya mahalaga po yung mag-obey, mahalaga po yung maging tapat po tayo sa small field, sa small task, assignment na binibigay po sa atin ng Lord. No? So, pag si God po nagsalita, sumunod po tayo. Until I tell you, diyan ka lang. Until I tell you. Kasi
Si God po ito po, si God po ang magko-control eh. The timing of our next step, hindi po tayo. Kasi alam po ni God na kapag tayo po nag-control ng next step po natin, baka kung saan po mapunta yung ating paghakbang. Gaya po nung nangyari po doon sa isang youth leader. Okay? At meron din po kayong mga karanasan. Okay? Now, waiting seasons are not wasted seasons. Amen? So, ayan nga po dito sa principle number 3, magtiwala po tayo sa timing ni God po sa atin. Maaaring sa tingin mo, sayang tong panahon ko, sayang tong oras ko, sayang tong paghihintay ko. Ganyan. Lord, ano ba? Sayang naman ako, Lord. Ganun, no? Sayang naman yung opportunities, Lord eh. Andyan na yung opportunities eh. Hindi mo pa ako pinag-go. Ba't pinag-stay mo pa ako, Lord? So sa Panginoon, kapag po tayo ay nasa waiting seasons ng Lord, sa Lord's timing, tandaan po natin, it is not wasted seasons. Amen. No? So God prepares circumstances, people, and our hearts before opening the next door. Inihanda po ng Lord po lahat yan. Pine-prepare niya kung ano yung pupuntahan natin, kung ano yung mga hakbang natin. At pine-prepare din po ni Lord sino yung magiging destiny partners mo, sino yung magiging destiny connection mo. Pine-prepare po ni Lord yan. Amen? At higit sa lahat yung ating puso. Bago niya buksan, sabi nga dito, bago buksan ni Lord yung next door for us, for you. Amen. So ano po yung prophetic insights po nito ng principle number 3? When God says wait, it means He is still arranging the future. Amen. So parang wait upon the Lord, sabi nga po ng scripture, di ba? Wait upon the Lord. Sa waiting po kasi, nandoon po makikita natin yung bang maayos po eh. Magiging maayos yung ating paglakad. Masarap yung bunga, di ba? Kapag, let's say, meron kayong panahon po ngayon ng mangga. Yan. So, kapag may Indian mango ka po dyan, pipitasin mo po ba kaagad dyan? Pag nakita mo green pa lang, hindi, mag-wait ka na maging maniba lang siya. Diba? Kasi masarap pong pitasin kapag maniba lang at masarap pong kainin yun eh. Malutong, masarap. Amen. Ganon din po sa Panginoon. Pinaghihintay po tayo. May inaayos po sa atin. Okay? At sabi nga po, He is still inaayos pa ni Lord yung future mo, inaayos pa ng Lord yung mga circumstances, inaayos pa ni Lord yung mga taong ilalagay niya sa iyo para maging katuwang mo, inaayos pa ng Lord yung lugar, inaayos pa ng Lord yung mga tao, inaayos pa ni Lord ang lahat for His kingdom agenda. No? Yon. So, last po, ano po yung simple summary po ng ating pong pag-aaral? Ito pong ating pong devotion. Okay. Number 1, obey where God places you. Amen. And number 2, be faithful in small assignment. Kung sa small assignment, hindi ka po faithful, paano ka pa bibigyan ng malaking assignment? Di po ba? So, talagang doon muna tayo. Stay ka muna dito sa small assignment. Maging faithful ka muna rito. Dito kita huhubugin. Amen? Kapag naging faithful tayo sa small assignment na to, then God will entrust niya po tayo sa isang big assignment. No, na parang, wow Lord, nagsimula ako sa maliit, pero Lord, ito, nakikita ko lumawak na yung aking bukirin at ang dami ng bunga, ang dami ko ng aanihin na palay, Panginoon. Amen. Then third, trust God's timing for the next move. Amen. So I pray that the Lord speaks to us with this devotion. So thank you for letting me share, and praise the Lord for this opportunity to serve Him through this devotion. Amen. Amen.
Amen po. Amen. Praise God for your lives, Sis Mary Beth. And we Praise thank you God. po Thank you po. time and for obeying the Holy Spirit, inspiring us and encouraging us through the Word of God na binigay sa inyo. So, for today po, meron pa po tayong Katulad ng devotion po ni Beth ay pinagpapatuloy na pinapalawak ng Panginoon. Especially itong November, January, February, March. We are in the 4th month ng aming pong Global Harvest Goshen Ministry feeding program dito po sa malapit sa aming barangay, dito sa Barangay General T. De Leon, Valenzuela City. And praise be to God kasi po ay yung vision ko po na noon na magkaroon kami ng partner, no? Destiny partner sa ministry po na ito ay nasimulan na po namin through LGI Project Hope, no po. Sa panguna po ni Pastor Wen po, nagsimula po ito last month, no po, February, at purihin po ang Panginoon sapagkat ginagamit po ang ministry po na ito, not only the feeding program para po sa ating mga barangay dito sa almost 100 na mga natin. And then additional from that ay inad po ni Lord dito sa ministry ng feeding program yung Project Hope lead by Pastor Wen po. And we're expecting this is 5 months, no, na 5 buwan po na holistic, ano po ito, holistic training, no? Physical, spiritual, financial, emotional. So holistic ministry na ito to help the constituents dito sa barangay para po yung buhay po nila ay, sabi nga natin sa LGI, sa Winwatch ay paganda ng paganda, no? Pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Yan po yung maganda po dito sa Project Hope. Ang focus po niya ay yung total mag-level up, sabihin natin ang buhay ng mga tao ay magkaroon po ng total na pagbabago po sa kanilang buhay. So this is also my dream, no? So yung dream ko po sa Global Harvest Ministry, yung tinatawag ko na four piece core ministry pillars, no? Yung provision, protection, presence and power of God ay naranasan po ng mga tao through this Global Harvest Goshen Ministry. So salamat po sa Panginoon, salamat po sa inyong prayer, no? Ang daybreak po ay kapartner po namin. I'm very sure na kapag pray niyo po kami, this church planting, actually ito po ay church planting from the Lord, a vision from the Lord na I'm very overwhelmed with the results na ginagawa ng Panginoon. And I'm very sure yung foundation to fulfillment ay nandoon na kasi si Lord naman yung Great Commission, Great Commandment, prinamis na niya yan eh. All we have to do is ayun nga, yung gawin yung kanyang ipinapagawa. So I believe in my heart na this is the will of the Lord, itong pinapagawa sa amin, sa aming family, is from the Lord, sapagkat from the beginning, ano na siya, from the beginning until now ay wala kaming financial support, wala kaming pinagkukunan ng finance, but the Lord, no, siyang nagpo-provide. That's why malakas ang loob ko na sinasabi ko kahit na ganitong season ng buhay natin, kahit nasa panahon tayo po ngayon ng mga ganitong season, I still believe that God is always faithful and true sa kanyang promise, doon sa kanyang mga pangako that He will never leave us nor forsake us. And sabi ko nga, God is a God, tatlong S, no? Surprises,
surplus and security natin sa ating pong sa ating buhay, family at ministry. So yun lamang po. Thank you po sa pagkataon na makapag-share po sa inyo. God bless po. Praise God po, Pastor. Advancing to the dito holistic moment po, di ba? With the Holy Spirit leading. Kasama niyo po kami sa panalangin, Pastor, sa inyo po. Salamat po. Salamat po. Sharing. Yung update din po natin ngayon sa nangyayari. Si Ate Flora, can you update us po dyan sa Kuwait para naman mamaya po sa prayer natin. Ang focus po kasi natin ngayon Tuesday is nation and government. Isama po natin kung ano yung ano pong update dyan sa Kuwait, Ate Flora, Sis Flora. Mukhang may ginagawa siya. Sige, kasangkapan mo upang ipahayag ang mabuting balitang ito. Dalangin namin na may pagpapasalamat na mga salitang ito ay huwag manatiling karagdagang kaalaman, kung hindi bigyan mo rin kami ng kapasidad na ito ay ma-practice namin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa pinagsama-samang pananalangin, pananampalataya at pag-asa na ang lahat ng amin pong idinulog sa iyo ay sinagot mo na. Mananatili kami nagtitiwala sa iyong mga pamamaraan at sa iyong panahon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And now let us receive the benediction of the Lord based in Psalm 121 verses 7 and 8. May the Lord keep us from all harm. May He guard our lives, our steps, and our ways. May the Lord watch over our coming and our going, both now and forevermore. Amen. Shalom, everyone. Amen. Amen.